Ang nakaraan. Nagmamalasakit ang ating bida sa Liping Volta dahil sa mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit hindi tulad ni Murakami at Gili, si Petro ay hindi isang kasama. Siya ay nasasakupan ni Jean sa lipi, at ang ating bida ay isang flag bearer, na nangangahulugang hindi niya kailangang kumbansihin ito ng detalyado o ipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng isang utos. Kailangan ko si Jet upang gamitin ang mga alaala mula sa aking nakaraang buhay sa Arkhin, at ang tulong ni Ginoong Kashmir ay nagbigay ng benepisyo sa akin pagkatapos. Ngunit ngayon ay hindi ko na kailangang gawin iyon. Ngumiti ang ating bida nang mapagtanto ito. Naiintindihan ko po, batang kamahalan. Ipagbibigay alam ko po sa inyo kaagad kapag dumating ang delegasyon ng Liping Volta. Pagpapatuloy, ang mga delegasyon ay nagmula sa kaharian ng Delki, sa banal na kaharian, sa angkan ng Bill, sa angkan ng Volta, at sa angkan ng Maclaurin. Sa 5 delegasyon na pumayag ang ating bida na makipagkita ng personal, ang mga delegado ng Delki ang unang dumating. Si Laika, ang ikatlong prinsipe ng Delki, ang mismong nanguna sa delegasyon. Ginoong Jean, hindi pala, dapat na kitang tawaging Sir Jean ngayon. Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong magkita. Hinihintay kita, Prinsipe Laika. Pakiusap, tawagin mo ako sa kung ano ang nakasanayan mo. Ngayon ay isa ka ng flag bearer. Hindi na kita pwedeng patuloy na tawaging Ginoo. Naalala ng ating bida ang pag-uusap nila noong magising siya sa pribadong bahay ni Laika pagkatapos ng laban niya kay Kuzan. Tila may bagay kang gusto mula sa akin. Ipagpatuloy mo, Prinsipe Laika. Kapag naging flag bearer ka na, pakiusap, magpadala ka pa ng mas maraming tagapagbantay na kabalyero sa Delki at isauli ang isang bahagi ng interes ng Ron Candle sa minahan ng ginto sa Delki. Si Laika ay nagpakita ng 2 malalaking pabor sa ating bida noong mga araw niya bilang pansamantalang flag bearer. Ang unang pagkakataon ay noong iniligtas ni Laika ang ating bida pagkatapos ng una nitong pakikipaglaban kay Kuzan. Kung walang tulong ang prinsipe, walang alinlangan na namatay na ang ating bida. Sa ikalawang pagkakataon, tinulungan ni Laika ang ating bida na mauna kay Kuzan bago si Joshua, na nagbigay daan sa ating bida upang makuha si Kuzan sa kanyang panig. Kumusta ang mga bagay-bagay sa Delki kamakailan? Tanong ng ating bida pagkatapos magpalitan ng mga pagbati. Mukhang nag-aalala si Laika. Sa pampulitikang usapan, maayos naman kami. Magkakasundo ang mga kapatid ko, at ang mga tao ay nagpapakita ng malaking suporta sa pamilya ng hari. Ngunit ang mga panatiko ng Zippel ay nagiging problema na. Ang mga napakamamatay na anti-personnel mana bomb na ginamit ni Mary laban sa ating bida ay nasamsam mula sa mga panatiko ng Zippel. Naglakbay sila sa buong mundo upang isagawa ang mga utos ng angkan ng Zippel. Noong araw, ang mga gawaing terorismo ay mga independenteng krimen na ginawa ng mga panatiko na nagpakita ng labis na paggalang sa angkan. Ngunit ngayon, ang mga panatikong ito ay pinaniniwalaang may direktang suporta at pondo mula sa angkan ng Zippel. Ang maliliit na grupo ng terorista na dating nagdudulot ng mga random na krimen ay biglang nagsimulang magtulungan sa pamamahagi ng mga mana bomb at naglunsad ng mga pag-atake sa buong Hofester gamit ang isang itinatag na pangkat ng pamumuno. Sa katunayan, ang mga mahuhusay na salamangkero na may higit sa 6 na bituin ay sangkot din sa mga gawaing ito, na magiging imposible kung walang suporta ng isang malaking pangkat sa likod nila. Ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang. Hindi pa rin maikonekta ng direkta ng Hofester ang angkan ng Zippel at ang mga panatiko. Mayroon kaming 2 hanggang ilang dosinang sibilyang biktima araw-araw dahil sa kanilang mga gawain. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa iyon. Hindi nila kailanman pinagtataksilan ang kanilang pangkat ng pamumuno, kahit gaano pa namin sila pahirapan. Nagiging dahilan sila ng labis na pag-aalala. Patawad, Prinsipe Laika. Hindi ko may kakaila ang aking papel sa pagpapulala at pag-impluensya sa Zippel na suportahan ang mga panatiko. Ang pag-usbong ng mga panatiko ay direktang tumugma sa pagkakabunyag ng pagkakakilanlan ng ating bida. Maraming grupo sa Hofester ang nag-uusap na tungkol sa mga lugi na nararanasan nila dahil sa ating bida Ron Candle. Maaaring isa itong ganti sa kung paano mo iginiba ang kanilang gintong kastilyo noong mga araw mo bilang pansamantalang flag bearer. Oo. Ngunit Sir Jean, ang Zippel ay makikipag-away pa rin sa atin gamit ang mga panatikong iyon sa kalaunan, anuman ang iyong pagkakasangkot.
Maging noong mabunyag man ang kanilang takip ng katarungan o noong naramdaman nilang napipipailan na sila. Tama si Laika. Ang digmaan sa pagitan ng mga angka ng Ron Crandall at Zipple ay nakatakdang mangyari balang araw, anuman ang oras at paraan ng pagkakaganap nito. Ang pagwawala ng mga panatiko ay simula pa lamang ng labanan. Mas maraming tao, hindi mabilang na dami ng tao ang mamamatay kapag sumiklab ang digmaan dahil walang digmaan ang naipaglalaban ng walang namamatay. Hindi mahalaga kung ang ating bida man o sino man ang nagpasimula nito. Maliban na lamang kung ang isa ay may kapangyarihang burahin ang Zipple sa isang iglap, darating at darating pa rin sila sa parehong conclusion. Gayunpaman, naramdaman ng ating bida ang bigat ng responsibilidad sa kanya. Hindi kita masyadong kilala, Sir Jin, ngunit naniniwala ako na sa paglipas ng panahon ay gagawin mong mas maunlad ang Hofester kaysa sa kung ano ito ngayon. Ikinagagalak ko iyan, Prinsipe Laika. Hindi ito simpleng pambabola lamang. Ang mga maharlikang iyon na walang laman ng utak ay maaaring magreklamo tungkol sa kung paano naging mas mahirap ang mga bagay-bagay dahil sa iyo, ngunit gusto kong malaman mo na ang mga tao ay hindi katulad nila ng opinyon. At least hindi ang mga tao sa Delki. Naalala pa rin nila ang iyong katapangan at ang mga resulta ng iyong mga ginawa noong mga araw mo bilang pansamantalang flag bearer. Tandaan mo na palagi akong makikipaglaban sa Zipple sa iyong tabi, Sir Jin. Nagdala si Laika ng iba't ibang hiyas at ilang natatanging sandata. Ngunit ang pinakamagandang regalo na ibinigay niya sa ating bida ay ang mga salita ng tapat na suporta at pagpapasigla. Tulad ng sinabi ni Laika, karamihan sa mga tao sa Hofester ay sumusuporta sa ating bida. Ang pagbubunyag sa pagpapanggap ng Zipple, pakikipaglaban para sa mga pinahihirapan ng Zipple, at pakikiramay sa galit ng mga biktima. Kinailangan ng higit pa sa pagtataya ng sariling buhay upang makamit ang mga ganitong bagay. Salamat, Prinsipe Laika. Tutuparin ko ang aking mga pangako bago matapos ang taon. Pagkaalis ni Laika, sinalubong ang ating bida ng delegasyon mula sa angkan ng Bill. Tinanggihan niya ang delegasyon mula sa pamilya ng hari ng Jian ngunit tinanggap ang pagbisita mula sa delegasyon ng angkan ng Bill. Naturally, ang pinuno ng delegasyon ng Bill na si Sember Bill, ay labis na nasasabik. Ginoong Jin, ibig kong sabihin, Sir Jin. Oo, ang dakilang ika-12 flag bearer ng Ron Crandall. Alam kong darating ang araw na ito balang araw. Maligayang pagbati. Sember, sinimulan ko ang aking buhay bilang isang pansamantalang flag bearer ng komportable salamat sa iyo. Masaya akong makita kang muli. Kagaya noon, nagkaroon ng palitan ng mga pagbati sa loob ng ilang oras. Kumusta ang mga bagay-bagay sa Jian kamakailan? Napakapayapa, kahit ang mga panatiko ng Zipple ay hindi nagdudulot ng terorismo sa kaharian ng Jian. Malamang ay dahil iyon sa Kinzelo. Ang kaharian ng Jian ay malapit sa lupain ng mga kalahating tao, kaya iniiwasan ng mga panatiko ang magdulot ng gulo sa lugar na iyon. Tama ka, Sir Jin. Matapos ipakita ng Kinzelo ang kanilang sarili sa insidente sa banal na kaharian, ang antas ng krimen sa kaharian ng Jian ay talagang bumaba. Hindi lamang iniisip ng mga tao na ligtas ito, kundi may mga mangangalakal din na lumilipat sa kaharian upang makipagkalakalan sa Kinzelo. Ang kaisipan na ang Kinzelo ay isang ikatlong klaseng grupo ng terorista ay tuluyang nabura sa politika ng mundo. Inuturing na sila ngayon na ika-4 na kapangyarihan kasunod ng Zipple, Ron Crandall, at Vermont. Nakikita ko na iniiwasan pa rin ng Zipple ang mga hidwaan sa Kinzelo. Ang Zipple ay siguradong nasa likod ng mga panatiko dahil ang kaharian ng Jian ay malaya sa mga gawaing terorismo. Siguradong nagdesisyon sila na maaaring maging komplikado ang mga bagay kapag may sinumang kalahating tao ang masangkot sa kanilang mga gawain. Nabanggit din ni Sember ang isang bagay na hindi inaasahan. Sir Jin, kilala mo ba ang isang gintong daga na nagngangalang Penny? Oo, kilala ko. Siya at ang kanyang mga kaibigan ang nagbalik ng Brad Amante sa angkan. Kamakailan lamang, ang mga mangangalakal na gintong daga na pinamumunuan ni Penny ang naging pinakamayamang grupo ng mga mangangalakal sa kaharian ng Jian, na lumampas pa sa sarili kong angkan. Maniniwala ka ba? At ang lahat ng iyon sa loob lamang ng 1 taon. Inipon at ipinuhunan nila ang perang natanggap nila mula sa iyong angkan upang magsimula ng iba't ibang negosyo, at bawat negosyo na sinimulan nila ay naging mabilis na tagumpay. Talaga,
Inasahan ng ating bida na kikita ang mga gintong daga mula sa transaksyon, ngunit hindi hanggang sa ganoong antas. Oo, kahit ang aking ama ay nagsasabi na ang kanilang husay sa negosyo ay walang kapintasan. Sinasabi ko ito sa iyo dahil nakiusap si Penny na iparating ang isang mensahe sa iyo kung makikita kita. Sige, ipagpatuloy mo. Hiling niya na sabihin ko sa iyo na handa na ang kasunduan, kaya ang kailangan mo na lamang gawin ay pumunta. Tila kaya niyang simutan ang lahat ng pera sa Hofester kung makikipagkita lamang siya sa iyo. At hindi siya tunog tulad ng isang tao na puro pera lamang ang habol. Ang mga nakatutuwang maliliit na iyon. Napangiti ang ating bida. Sabihin mo sa kanya na natanggap ko ang mensahe. Wala siyang ideya kung tungkol saan ito, ngunit tila may pinaplanong bagay ang mga gintong daga para sa kanya. Masayang nakipagkwentuhan sa kanya si Sember sa loob ng ilang oras bago tuluyang umalis, hindi nang walang iniiwang malaking regalo ng mga gintong barya. Ibinigay ng ating bida ang bawat huling piraso ng ginto kay Gili. Nang umalis si Sember, pumasok sa hardin ng mga sandata ang delegasyon mula kay Lani, ang banal na reyna. Dumating si Rosa upang salubungin ang banal na reyna dahil si Lani ay isa ring pinararangalang panauhin para sa mga Ron Candle. Gayunpaman, nakipagpalitan lamang si Lani ng mga pagbati sa kanya dahil lamang sa formalidad. Pagkatapos ay binasbasan niya ang mga natitirang kolon at agad na nagtungo upang makipagkita sa ating bida. Ibang-iba ang hitsura ni Lani kaysa noong huling beses na nakita siya ng ating bida. Ang titig sa kanyang mga mata ay kasing tigas ng mga bato, ang bawat kilos niya ay may dalang bigat ng kabanalan, at ang kanyang kinaroroonan ay nararapat sa korona ng natutulog na bulkan na suot niya sa kanyang ulo. Sir Jean, kagalang-galang na reyna, ang banal na reyna. Nagtitigan sila sa isa't isa sa loob ng ilang oras nang hindi nagsasalita. Maliwanag na ang bawat isa sa kanila ay dumaan sa mga panahon ng matinding pag-unlad mula noong huli silang magkita. Lalo ka pang lumakas, muli, at hindi ko na nakikita ang kahinaan sa iyo, kagalang-galang na reyna. Huwag na tayong maging masyadong formal kapag tayo lang dalawa. Mag-aalala ako, sige kung ganun. Lani Salome. Bagaman maikli lamang ang panahon na nagkakilala sila, malalim ang ugnayan na kanilang pinagsamahan. Magkasama nilang nasaksihan ang sakripisyo ng isang marangal na kabalyero at iniligtas ang banal na kaharian mula sa pagkasira. Ang kanilang ugnayan ay maliwanag pagkatapos ng mga pinagdaanan nila ng magkasama. Napangiti si Lani, higit isang taon na ang nakalipas, ngunit ang banal na kaharian ay hindi pa tuluyang nakakalayo mula sa kaguluhan. Ang ilan sa mga nagtaksil ay nabubuhay pa rin. Ngunit pinatitibay nila ang trono sa ilalim ng kanilang kontrol. Tiyak ako na babalik ito sa pagiging isang tunay na banal na kaharian. Ang mga banal na mamamayan ay nagsisimula ng mapagod sa patuloy na saradong politika. Ngunit ngayon, nagagalak sila sa balita ng iyong ligtas na pagbabalik at ng iyong titulo bilang isang flag bearer. Tiyak na nakikita ka rin ni Sir Ventura sa tabi ni Ayula. Ang pamilya ni Sir Ventura ay nakisama ng maayos sa kanilang bagong teritoryo, na nasa ilalim ng kontrol ng aking kapatid na si Luna. Balang araw, umaasa ako na may magsasabi sa kanila na si Sir Ventura ay isang marangal na banal na kabalyero na walang katulad bago niya iwan ang kanyang trono. Siguradong gagawin ko iyan. Sir Jean, ayaw mo bang malaman kung anong mga regalo ang dala ko? Sabihin mo sa akin, Santos. Simula ngayong araw, bubuksan namin ang aming mga pintuan sa Hofester at ipapadala ang aming mga santos sa iyong lupain para sa mga sibilyang biktima na nagdurusa dahil sa mga panatiko ng Zippel. Si Lani ay sapat na maalalahanin upang maunawaan ang pasanin ng ating bida at bawasan ang ilan sa kanyang mga pag-aalala. Sinabi mo sa akin na ang kaharian ay nasa kaguluhan pa rin. Magagawa mo ba talagang maglaan para sa kanila? Walang alinlangan na kaya naming magpadala ng humigit kumulang 500 santos sa mga misyon. Ngunit bilang kapalit, pakiusap suportahan mo ang pananalapi ng banal na kaharian. Ang banal na kaharian ay nagdusa sa kawalan ng pondo, bagaman hindi ito kasing lala ng paunang inasahan ng ating bida. Alam ng Zippel kung ano ang kailangan ng kaharian nang ialok nila ang ginto. Siyempre, ang mga natatanging ari-arian ng banal na kaharian ay nakatrap ng maraming pangkat na handang magbigay ng suportang pampinansyal pagkatapos ng insidente. Ngunit tinanggihan nila ni ang lahat ng suporta at naghintay sa pagbabalik ng ating bida.
Ang pagtanggap ng suportang pampinansyal ay nangangahulugan na ang banal na kaharian ay opisyal na bumubuo ng isang alyansa sa pangkat. At tulad ng nabanggit ko noong una, gusto kong bumuo ng isang alyansa kay Sir Jean Roncandle. In-emphasize ni Lani ang ating bida Roncandle upang ipahiwatig na ang alok ay hindi sumasaklaw sa buong angkan ng Roncandle. Masisiyahan ka, Lani Salome. Hindi ko sana kayang sagutin ang mga gastos ng banal na kaharian gamit ang perang inilaan sa akin bilang ika-12 flag bearer, ngunit lumalabas na nakakita lang ako ng isang napakahusay na pinagmumulan ng kita. Masisiyahan akong matanggap ito. Hindi ko na kailangang tukuyin kung magkano ang kailangan mong iambag, tama. Naniniwala ako na mayroon tayong magandang ugnayan sa isa't isa, Ginoong Jean, dahil tayo ay magkaibigan. Sadyang tinawag siya ni Lani na Ginoo, tulad ng ginagawa niya noong una, sa halip na tawagin siyang Sir. Naging napakagaling mo na. Sabagay, ikaw ang pinuno ng isang bansa, at iyon ay isang mahalagang katangian na dapat mayroon sa posisyong iyan. Gagawin ko ang aking makakaya upang bigyan ka ng higit pa sa kailangan mo, ngunit bilang kapalit, pakiusap maglabas ka ng isang opisyal na anunsyo na binabanggit ang aking kontribusyon sa mga santos na ipinapadala sa Hofester. Sabi ko na nga ba, walang ni isang detalye ang nakakaligtas sa iyo. Nagpaplano lamang ako na ayanunsyo ito bilang kalooban ni Ayula. Ngunit pala, nasaan ang itim na pusa na iniligtas ko? Tawagin ko siya, magpapakasasa tayo sa tiyan ng magkasama. Ngunit tatawagan ka pa rin niyang panatikong mananampalataya kahit na ikaw na ngayon ang banal na reyna. Maayos lang ba iyon sa iyo? Sige lang, hindi ko naman masasabing ayaw ko sa palayaw na iyon. Si Murakwan ay tila labis na masaya na makita si Lani. Humagalpak siya sa tawa at nakipag-usap sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Umalis si Lani noong gabi na. Ngunit nang lumapit ang hating gabi, ang mga McLaurin, ang angka ni Gili, ay hindi nagpadala ng delegasyon. Dahil ang hardin ng mga sandata ay tumatanggap lamang ng mga delegasyon para sa ating bida sa araw na iyon, nangangahulugan ito na ang mga McLaurin ay walang intensyon na batiin ang ating bida sa kanyang promosyon. Paumanhin, batang kamahalan. Bakit? Ang aking angkan ay bastos sa iyo, batang kamahalan, at malamang nakasalanan ko iyon. Sinasabi mo bang hindi sila nagpadala ng mga delegasyon dahil sa iyo? Ang mga mata at galaw ni Gili ay nagpakita ng hindi mabilang na emosyon. Pagkapahiya, pagkailang, pakiramdam ng pagkakasala, kapaitan, at pag-aalala lahat ng negatibong emosyon na nagpapababa sa isang tao. Ang mga ito ay nagpapabigat sa kanya. Ibinaba ni Gili ang kanyang ulo. Hindi na nagtanong pa ang ating bida at tinapik na lamang ang kanyang balikat. Maayos lang yan. Hindi mo kailangang magparamdam ng ganyan, Gili. Hindi ko ito ikasasama ng loob laban sa angkan ng McLaurin, kaya pakiusap huwag ka nang mag-alala. Agad na naunawaan ng ating bida ang mga pag-aalala ni Gili. Nawalan ako ng mukha sa harap mo. Salamat sa pag-unawa, batang kamahalan. Ngunit ang tunay na naramdaman ng ating bida ay ang kabaligtaran ng sinabi niya sa kanya. Kung sinaktan man ng mga McLaurin si Gili noong araw, at pinahihirapan pa rin siya nito hanggang sa puntong hindi niya ito mabanggit kay Murakwan at sa kanyang sarili dahil sa sakit, parurusahan niya ang mga McLaurin sa lalong madaling panahon. Ang katotohanang hindi sila nagpadala ng delegasyon ay walang gaanong halaga sa kanya kumpara doon. Oh, strawberry shortcake, huwag ka nang malungkot at lumapit ka rito. Ang walang galang na batang iyon na nagmamarunong na maging hari sa loob ng isang araw ay matatapos na, kaya tila ang mga adulto ay makakakuha na rin ng isang bagay sa wakas. Mabahagyang inilayo ni Murakwan si Gili. Sa halip, hinanap ng ating bida si Petro. Opo, batang kamahalan. Hindi ba nagpadala ng sinuman ang angkan ng Volta? Tanong ng ating bida. Titingnan ko muli, Ginoo. Lumalampas na sa hating gabi nang bumalik si Petro. Kakaiba nga po, Ginoo. Lahat ng mahihirap na angkan ng Maharlika ay nagpadala ng mga tao na tinanggihan, ngunit ang angkan ng Volta lamang ang tanging hindi nagpadala ng sinuman. Ang tinatawag na mabababang angkan ng Maharlika tulad ng mga Volta ay hindi kailangang mag-ingat sa mga kapatid ng ating bida kapag nagpapadala ng mga formal na pagbati. Kahit paano, ang mga angkang ito ay hindi sapat na mahalaga upang magkaroon ng direktang ugnayan sa mga may purong dugong Roncandle. Sa makatuwid,
walang sinuman sa kanyang mga kapatid ang magmamalasakit kung magdesisyon man ang ating bida na makipagkita sa alinman sa mahihirap na angkan ng Maharlika o hindi, at hindi rin sila pagtutuunan ng pansin ni Rosa. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga mas mahihinang angkan ay ginagawa ang kanilang makakaya upang magtatag ng ugnayan sa mga may purong dugong Ron Candle sa mga ganitong pagkakataon. Madalas nilang pinipiga ang bawat huling bahagi ng kanilang pondo upang magpadala ng mga regalo o kahit mag-alok ng mga pamana ng angkan kung hindi nila kayang magbayad ng anuman. Ngunit iba ang ikinilos ng mga Volta kumpara sa iba pang mahihirap na angkan ng Maharlika. So, hindi sila nagpadala, hindi maaari. Mayroon bang sinuman sa angkan ng Volta na nakakaalam sa lahi ni Pecan Minche? Sa panahong ito, si Pecan Minche ang hindi mapapasubulian at walang katulad na panday sa kasaysayan ng kontinente. Siya mismo ang nagpanday ng Balisade at ng Bradamante. Halos 1,000 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Pecan Minche, ngunit ang Minche Smithing Guild ay nanatiling nangungunang grupo ng pagpapanday sa kontinente. Ang mga lisensyadong panday mula sa Minche Guild ay nakakatanggap ng mas magandang pakikitungo kaysa sa karamihan ng mga kabalyero at mga salamangkero, kapwa sa Hofester at sa Lutiro Magical Federation. Lalo na ang tatlong nangungunang panday ng guild, na bawat isa ay kilala bilang Anvil, Hammer, at Forge, na iginagalang kahit ni Siren mismo. Dahil sa paggalang na ipinapakita sa mga miyembro ng guild, sinong mag-aakala na ang mismong kaapo-apuhan ni Pecan ay isang tagapamahala ng isang naghihirap na angkan ng Maharlika. Siya ay humigit kumulang 23 o 24 na taong gulang noong una siyang lumabas sa aking nakaraang buhay. Tiyak kong alam na bago ito noong bago siya umabot sa isang bituin sa mga pamamaraan ng espada. Naalala ko pa rin ito ng malinaw dahil ang buong Hofester ay nabigla sa balita. Ang kaapo-apuhan ni Pecan Minche ay gumamit ng pangalang Finn Blanche. At tulad ng karamihan, hindi niya alam na siya ay isang kaapo-apuhan ni Pecan. Tulad ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga ninuno ay hindi rin alam. Ang mga kaapo-apuhan ni Pecan ay nawalan ng kanilang apelyidong Minche at pagkakakilanlan sa isang punto at nabuhay bilang mga karaniwang tao. Ang kanyang apelyido ay nagbago ng maraming beses ayon sa mga batas at kaugalian ng kasal sa kanyang panahon. Pagkatapos, bigla na lamang lumitaw ang Diyos ng mga panday kay Finn Blanche, ang tagapamahala ng angkan ng Volta. Si Finn ay nakipagkasundo na sa Diyos ng mga panday, ngunit naisip lamang niya ito sa unang pagkakataon noong ang ating bida ay humigit kumulang 24 na taong gulang. Maaaring ang impormasyon mula sa aking nakaraang buhay ay mali. Marahil ang mundo ay naging nakakaalam lamang sa pag-iral ni Finn Blanche sa panahong iyon, ngunit maaaring nalaman na ng angkan ang tungkol kay Finn ng mas maaga, lalo na dahil mayroon si Joshua ng seer na iyon. Inilagom ng ating bida ang kanyang mga kaisipan at tumango. Hindi tulad ngayon, ang ating bida ay hindi isang flag bearer noon at hinamak pa nga ng mga katulong. Sa makatuwid, wala siyang paraan upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng angkan. Noon, ang kanyang buhay ay isang serye lamang ng mga araw na ginugol sa walang kabuluhang pagsasanay ng mag-isa sa isang sulok, upang mabilis lamang na bumalik sa kanyang silid at magtago mula sa iba. Sa kabilang banda, ang buhay ni Joshua noon ay hindi gaanong naiiba sa ngayon. Kahit na may ibang kapatid maliban kay Joshua ang nakakuha kay Finn Blanche, bahagya nilang ibabahagi siya sa basura ng angkan, kung ano ang ating bida noon. Tunay nga, hindi kailanman nalaman ng ating bida kung aling pangkat ang sinalihan ni Finn Blanche matapos mabunyag na siya ang nakipagkasundo sa Diyos ng mga panday. Maaari lamang ipalagay ng ating bida na siya ay nakuha ng mga Ron Candle. Kahit paano, ang tanging paraan upang makasigurado ay ang makipagkita sa kanya ng personal. Ang teritoryo ng angkan ng Volta ay isang malayong lalawigan ng kaharian ng Schutzeren, tama. Mayroon bang portal na direktang kumukonekta sa lugar? Ibig mo bang sabihin na gusto mong bisitahin ang angkan ng Volta ngayon din? Hindi kailanman itinatanong ni Petro ang tanong na iyon. Walang ganoon, batang kamahalan. Ngunit magpapadala ako ng utos sa flag bearer upang buksan ang portal sa pinakamalapit na lungsod sa Schutzeren agad-agad, Ginoo. Pagkarating ng ating bida sa timog na portal ng kaharian ng Schutzeren, agad siyang sumakay kay Shori patungo sa mansyon ng Volta. Ang makitang kasama si Shori ay hindi nagaanong problema,
ngunit nanatili siya sa mga daang pambundok upang maiwasang makaakit ng labis na pansin. Sino yan? Ang maliit na mansyon ng angkan ng Volta ay napakalaki ng pagkasira at mukhang maglalaho na sa anumang sandali. Ang mga pinto ay binabantayan ng dalawang payat na batang lalaki na hindi nararapat tawaging mga tagapagbantay. Hindi alam ng ating bida kung sila ay kulang sa pagkain dahil hindi sila nababayaran sa oras o kung sila ay payat kahit na nababayaran sa oras. Ako ang ating bida Ron Candle, ang ika-12 flag bearer ng angkan ng Ron Candle. Naparito ako upang makipagkita sa pinuno ng angkan ng Volta. Ituro mo sa akin ang daan. Opo, Ginoo. Pinuno, Ginoo, Ginoo. Ang flag bearer ng Ron Candles ay narito. Mabilis na tumayo ang dalawa at sumigaw para sa kanyang pinuno. Nang lumitaw ang pinuno pagkaraan ng ilang sandali, kahit ang pinuno mismo ay medyo magulo ang hitsura, bagaman hindi kasing lala ng mga bata, halos ayon ikong tumawa ang ating bida. Ang pinto ng mansyon ay nasira at natanggal habang lumalabas siya. Sa kanyang pagmamadali, binuksan niya ito ng mas mabilis kaysa sa karaniwan, na naging dahilan upang matanggal ito sa mga bisagra nito. Sa sandaling iyon, kailangang itapon ng ating bida ang bawat solong dahilan kung bakit hindi nagpapadala ng mga sugo ang angkan ng Volta. Hindi mahalaga ang mga portal. Napakahirap nila na halos hindi nila kayang bumili ng kabayo. Walang paraan na makakaya nilang magpadala ng mga sugo. Ang angkan ng Volta ay simpleng walang pera. Bagsak man na angkan o hindi, natagpuan ng ating bida na hindi kapanipaniwala na may ganitong mga angkan ng maharlika sa Hofester. Paano namin matutulungan ang ika-12 flag bearer ng angkan ng Ron Candle? Ano ang nagdala sa iyong kagalang-galang sa ganitong mababang lugar? Naparito ako upang magtanong ng isang bagay. Ngunit paano humantong sa ganitong estado ang mga bagay-bagay? Hindi magalang na magtanong sa isang tao na nakilala lamang niya, ngunit kailangang itanong ang tanong. Nagkaroon kami ng kamakailang tagutom sa lugar. At sa mga tulisan at mga demonyong nilalang na nagdudulot din ng gulo, wala akong maipagtatanggol sa aking sarili, Ginoo. Bakit hindi ka humingi ng suporta mula sa kaharian ng Shotzeren? Ang mga maharlika ng Shotzeren ay matagal nang pinabayaan ang mga lupaing ito. Tulad ng nakikita mo, walang halaga ang mga lupaing ito, Ginoo. Kailangang tanggapin ito ng ating bida sa sandaling marinig niya ito. Tulad ng nabanggit ng pinuno ng Volta, ang mga lupain ay tila walang anumang halaga. Ngunit pa rin, darating ang pag-aani sa taglamig, kaya dapat tayong maging sapat sa sarili para dito, hindi, ano ang sinasabi ko. Patawad, Sir Jean Ron Candle. Hindi namin kayang magpadala ng mga sugo, at hindi ka namin mabisita. Luluhod na sana ang pinuno ng Volta nang hawakan siya ng ating bida sa mga balikat. Sa katunayan, gusto siyang yakapin ng ating bida at abutan ng isang bundle ng mga papel na pera dahil ngayon ay sigurado na siya na walang sinuman sa hardin ng mga sandata ang naghukay sa angkan ng Volta. Kung may nakatuklas man sa pag-iral ni Finn Blanche, hindi sila magiging ganito sa sandaling ito. Sa makatuwid, natupad ng pinuno ng angkan ng Volta ang kanyang bahagi kahit paano sa mga mata ng ating bida. Hindi ako naparito upang pag-alitan ka. Naparito ako upang makita si Finn Blanche. Nasabi sa akin na naglilingkod siya sa angkan ng Volta bilang isang tagapamahala. Namilog ang mga mata ng pinuno ng Volta sa pagkagulat. Si Finn, bakit mo hinahanap ang taong iyon, Ginoo? Kailangan mo bang malaman? Mabilis na umiling ang pinuno ng Volta at ang kanyang mga tagapagbantay sa malamig na tugon ng ating bida. Hindi, Sir Jean, ngunit si Finn lamang, ang aming tagapamahala. Agad na namula ang mga mata ng pinuno. Nahuli siya ng mga tulisan 3 araw na ang nakakaraan. Nagwawalis siya ng nyebe sa kalyeng iyon doon, at kung ako na lang sana ang nahuli nila. Matanda na ako at walang silbi. Ang malakas na hagulhol ng pinuno ay nakakaawa, ngunit walang oras ang ating bida upang aliwin siya. Ibabalik ko siya agad. Dapat mong ipagdasal ang kaligtasan ni Finn Blanche. Ligtas siguro siya, maliban na lamang kung ang pagbabago sa kasaysayan na dulot ng muling pagsilang ng ating bida ay nakarating din sa napakalayong nayon na ito. Ano, Ginoo? Ang direksyon. Pumunta sila sa Hilaga. Ang mga tulisan ay patungong Hilaga, Ginoo. Tayo na, Shori, Maya. Nagpatalsik si Shori ng isang ulap ng nyebe habang mabilis na tumatakbo ang pusa.
Ang mga miyembro ng angkan ng Volta ay natitigilan sa kanilang kinalalagyan, kumukurap habang pinapanood na nawawala sina Jean at Shori. Tumatakbo ang ating bida ng 3 oras patungong Hilaga at nakarating sa tago ng mga tulisan. Ano ito? Sino ka? Pumasok ang ating bida sa natural na kuweba, na itinutulak ang hindi maayos na kurtina na inilagay nila sa pasukan. Ang mga tulisan na umiinom ay biglang tumayo at sumigaw. Napakawalang halaga nila na hindi kailanman nakatagpo ang ating bida ng mga ganitong mahihinang tao, kahit noong mga araw niya bilang pansamantalang flag bearer. Ang buong mundo ay hindi dyan na populated at puno ng talento tulad ng mga malalaking lungsod. Likas na lumaki ang ating bida sa grupo ng mga halimaw at mga pambihirang figure, ngunit hindi yun nangangahulugan na walang mga tao sa ibang bahagi ng mundo na nakikipaglaban pa rin laban sa mga miserable na tulisan tulad nila. Finn Blanche, itaas mo ang iyong kamay. Nagtatanong kami kung sino ka. Mukha kang isang maharlika mula sa kabisera. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay? Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa gulo ngayon. Nakikita ng ating bida ang isang mahinang kabataan na itinataas ang kanyang kamay sa likod. Si Finn Blanche iyon. Nahanap ng ating bida ang kanyang target, ngunit hindi kailangang bumunot ng kanyang espada o magsimulang manuntok. Nang ipakita ng ating bida ang napakaliit na halaga ng mga enerhiya na kanyang hinahawakan, ang mga tulisan ay likas na bumagsak sa lupa at nagsimulang manginig. Nang dagdagan pa ng ating bida ang kanyang mga enerhiya, lahat sila ay nawalan ng malay. Tumingin si Finn sa paligid na may takot sa mga mata at mabagal na naglakad patungo sa ating bida. At sa bawat hakbang na ginawa niya, may naramdaman ang ating bida. Naramdaman niya ang mahiwagang resonance na naranasan niya sa Bluebird Islands. Ang kababalaghan ay katulad ng kung paano nakipagresenado si Sigmund sa libingan ni Graham. Maliban na lamang na hindi si Sigmund ang nakikipagresenado ngayon. Ito ang kanyang kamakailang nabaong paboritong espada. Ito ang Bradamante. Ang espada ay nakikipagresenado sa Diyos ng mga panday, na nakipagkasundo kay Finn. Tila ngayong araw ay isang maswerteng araw para sa ating dalawa. Bumatid ang ating bida kay Finn habang nag-aalok ng isang pakikipagkamay. Ngunit nang hawakan ni Finn ang kamay ng ating bida, narinig niya ang isang boses sa loob ng kanyang ulo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Bradamante. Finn, nakawin mo ang espada na hawak niya. Ngayon na. Wow! Nagulat si Finn. Tumingin siya sa paligid. Ngunit kahit gaano pa siya tumingin ng mabuti, ang pinagmula ng mahiwagang umuungol na boses ay kailangang nasa loob ng kanyang ulo. Ano ang ginagawa mo, Finn Blanche? Habarin mo yan agad. Ang nag-uutos na boses ay nagmula sa Diyos ng mga panday. Sa nakaraang buhay ng ating bida, nakipag-usap si Finn sa Diyos ng mga panday sa unang pagkakataon pagkaraan ng humigit kumulang 5 taon. Ang pagbisita ng ating bida ay nagpapabago sa kasaysayan sa kanyang paligid. Tunay nga, hindi lamang si Finn Blanche ang tanging nakakarinig sa kanyang boses. Hawakan ang Bradamante. Maghintay ka sandali. Bakit ko rin naririnig ang boses ng Diyos ng mga panday? Sa karamihan ng mga pagkakataon, napakabihira na makarinig ng boses ng isang Diyos maliban na lamang kung ang isa ay kanyang nakipagkasundo. Ang mga exception ay kinabibilangan ng mga panalangin na sapat ang lakas upang maigalaw ang mga Diyos o ang inkarnasyon ng isang Diyos sa pamamagitan ng mga daluyan. Naranasan na ng ating bida ang isang katulad na anomalya sa ika-32 isla ng Bluebird. Marahil ito ay dahil ang Bradamante ay may kaugnayan sa Diyos ng mga panday, tulad ng Sigmund kay Graham. Pinag-isipan ito ng ating bida. Samantala, walang ideya si Finn kung ano ang nangyayari. Tumingin siya sa paligid ng ilang beses upang suriin ang pinagmulan ng boses. Nahinuha niya na ito ay isang halusinasyon lamang at nagpasiyang baliwalain ang boses at pasalamatan ang ating bida. Kaya, salamat, Sir, naligtas ako dahil sa iyo. Tila naparito ka lamang upang iligtas ako. Kung maaari mo sanang sabihin sa akin ang iyong pangalan. Ano, yuyuko na sana si Finn nang bigla siyang gumawa ng isang kakaibang tunog at gumawa ng isang hakbang pabalik. Anong nangyayari? Ibagsak mo siya, Finn Blanche. Gamitin mo ang espadang ito. Ang enerhiya na inilalabas nito ay napaka-nakakagulo. Ang pagkagulat ni Finn ay dulot ng isang espada na nabubuo sa kanyang kamay. Ang mga itim na piraso ng metal ay lumitaw mula sa kung saan at umiikot sa paligid ni Finn.
Ang mga mata rin ng ating bida ay kumikislap sa interes. Ang metal ba ay nagiging isang espada? Naranasan na ng ating bida ang isang katulad na bagay sa pinuno ng Kinzello. Ipinakita rin niya ang kakayahang kontrolin ang mga metal upang lumikha ng isang espada at isang pintuan sa sinaunang Otherium, tulad ng ginagawa ni Finn ngayon. Ipapahiram ko sa iyo ang aking mga banal na kapangyarihan. Supulan mo ang taong iyon at angkinan ang Bradamante. Finn Blanche, alam kong nagulat ka, ngunit ikaw ay talagang aking nakipagkasundo. Palagi ka ng ganoon, mula noong iyong pagsilang. Ako ang Diyos ng mga panday at ang iyong ninuno. Kung makikinig ka sa sasabihin ko sa iyo ngayon, ipinapangako kong sasanayin kita simula ngayon. Ang Diyos ng mga panday ay ganap na walang kamalayan na naririnig ng ating bida ang kanyang boses. Samantala, si Finn ay labis na nag-aalala na naririnig din ng ating bida ang boses na iyon, at ito ay nagpapadala sa kanya sa pagkabaliw. Hindi nakikitang nagre-react ang ating bida, kaya hindi niya masasabi kung ano ang naunawaan niya, kung mayroon man. Aking sir, pakiusap payagan mo akong magpaliwanag bago mo maiwasang maunawaan ang anuman. Wala akong ideya kung ano ang boses na ito, at nagpapasalamat lamang ako na iniligtas mo ako. Ngunit bakit biglang nabubuo ang isang espada sa aking kamay, at iwinagayway ni Finn ang espada? Hindi lamang ito isang banta. Dinala nito ang malinaw na intensyon na hatiin ang katawan ng ating bida sa dalawa, simula sa tuktok ng kanyang ulo. Sa katunayan, ang talam ay may aura pa sa paligid nito. Bahagyang gumalaw ang ating bida sa tabi upang iwasan ang pag-atake. Finn, ano ang ginagawa mo? Binibigyan kita ng mga kapangyarihan, at ipinakitang ko pa ito. Humayo ka at atakihin mo siya. Patuloy kitang tutulungan. Sa kanyang mga galaw, siya ay marahil isang mahusay na tagapagsanay ng espada. Maliwanag na ang pag-atake ay hindi nagmula sa kagustuhan ni Finn. Ang Diyos ng mga panday ay pilit na iginagalaw ang kanyang katawan. Aking sir, naririnig mo rin ba ang boses na ito? Hindi ko ito ginagawa, may isang bagay na kumokontrol sa aking katawan laban sa aking kagustuhan. Sigaw ni Finn, ang kanyang mukha ay ganap na namumutla sa takot. Ang taong iyon ay hindi makarinig sa aking boses. Makinig ka sa akin, maaari ba? Finn, kailangan kong bawiin ang aking obra maestra. Lumabas ka sa aking katawan, masamang espiritu. Naramdaman ng ating bida na para siyang nanunood ng isang maliit na kakatwang monologo. Isang tabi ang pagiging kakatwa, mayroong maraming nakakahimok na detalye sa sinabi lamang ng Diyos ng mga panday. Sinabi ng Diyos ng mga panday na ang Bradamante ay kanyang obra maestra at nag-angkin na ninuno ni Finn, na parabang siya ay walang iba kundi si Pican Minche. Bumuo pa siya ng mga metal tulad ng pinuno ng Kinzello. Naramdaman ng ating bida ang pangangailangan na magkaroon ng isang pag-uusap sa mismong Diyos ng mga panday. Finn Blanche, aking sir, hihingi ako ng paumanhin, sir. Hindi ko alam kung bakit may isang baliw na espiritu na pumasok sa akin sa sandaling ito. Naunawaan ko na hindi mo ako inatake sa iyong sariling kagustuhan. Ito ay kailangang gawa ng masamang espiritu na nag-aangking Diyos ng mga panday. Tila desperado ito na makuha ang Bradamante. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Finn habang mabilis siyang tumatango sa mga salita ng ating bida. Tama ka, sir. Samantala, ang Diyos ng mga panday ay nagulat. Nagsalita siya bilang tugon. Ano ang sinabi mo, bata? Sinasabi mo bang naririnig mo ako? Ang Diyos na ito ay nag-insulto ng mga tao at humawak pa ng mga espada laban sa isang estranghero na nagligtas lamang sa kanyang sariling nakipagkasundo. Sa puntong ito, hindi talaga naramdaman ng ating bida ang pangangailangan na magpakita sa kanya ng paggalang, maging siya man ay isang Diyos o hindi. Naririnig kita ng malakas at malinaw, masamang espiritu. Oh, napaka-interesante. Kaya, naririnig mo ako. Ngunit hamak na tao, paano ka nang ahas na tawagin akong masamang espiritu? Ako ang dakilang Diyos ng mga panday, si Pican Minche. Ngunit kilala na ang Diyos ng mga panday ay si Growler, hindi si Pican Minche. Ang Diyos ng mga panday ay hindi si Pican Minche. Ito ay si Growler. Ha, si Growler, syempre, may panahon na ang isang tulad niya ay naging Diyos ng mga panday. Ngunit ako, si Pican Minche, ay isang mas nakatataas na panday, hindi pa banggitin na si Growler ay patay na.
Siyempre, ang mga simpleng miserable na tulad mo ay walang alam sa mga dakilang kwento ng mga Diyos. Anong kabalbalan? Saan mo nakuha ang bread amante? Una, ibigay mo ito sa akin. Kung gagawin mo, kalilimutan ko ang iyong kawalan ng galang at papatayin kita ng walang paghihirap. Sa puntong ito, ang katawan ni Finn ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Pican, at ang kamalayan ni Finn ay naisa-isang tabi. Mayroong isang mahinang liwanag na inilalabas mula sa mga puti ng kanyang blankong mga mata, at mayroong isang pumatay na intensyon sa kamay na humahawak sa espada. Ngunit hindi ito isang ganap na personifikasyon tulad ng ginamit ni Patel sa katawan ni Julian sa Bluebird Islands. Hindi pa nakakalikom si Pican ng sapat na banal na enerhiya upang ganap na ipakita ang kanyang sarili. Ang tanging magagawa niya sa ngayon ay pilit na saniban ang katawan ng kanyang nakipagkasundo. Ngunit hindi alam ng ating bida o ng baguhang Diyos na si Pican. Ang katotohanan ito, hey, Pican Minche. Patuloy mong sinasabi ang isang bagay tungkol sa pagpatay sa akin at iba pa. Sigurado ka bang matutupad mo ang mga salitang iyon? Inakala mo bang pinupuri kita nang sabihin kong magaling kang tagapagsanay ng espada? Natawa ang ating bida, at isipin na nakipaglaban na ako ng 2 beses sa bread amante sa sandaling bumalik ako sa angkan. Sa halip na ibunyag ang katotohanan na siya ay isang Ron Crandall, hinayaan ng ating bida na bumagsak ang bread amante sa lupa. Kunin mo, kung kaya mo, napakawalang galang mong bata. Ang bakal ay nagtipon sa paligid ni Pican, na agad na tumayo sa isang talon. Una ang espada, pagkatapos ay ang kasuotan sa laban, at maging ang isang kalasag. Ang bakal ay agad na nabuo bilang kagamitan sa laban, at pinagmasdan ng ating bida ang kasanayan ng may matinding konsentrasyon. Wala siyang narinig na anuman tungkol sa Diyos ng mga panday na may ganitong mga kapangyarihan. Ito ay masyadong katulad sa kakayahan ng pinuno ng Kinzello, ngunit naunawaan niya na mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang pinuno ng Kinzello ay malinaw na mas mahusay. Ang mga sandata na nabuo ng bakal ni Pican ay medyo hindi maayos, ngunit ang espada at pintuan na nabuo ng pinuno ng Kinzello ay mayroong mahiwagang pagiging perpekto. Inabsorb ba ng pinuno ng Kinzello ang mga kapangyarihan ni Growler, na dating Diyos ng mga panday? O marahil inabsorb niya si Growler mismo, tulad ng magagawa ng Demon God Stone. Sa paggawa nito, nag-iwan siya ng bakante para sa Diyos ng mga panday, na pinunan ni Pican Minche, na naging isang Diyos. Ang ideya ay biglang pumasok sa kanyang isip. Kahit paano, si Pican Minche ay tiyak na hindi isang banta sa labanan. Ang mga kasanayan sa laban ni Pican ay medyo karaniwan lamang, at ito ay isang hiwaga kung ano ang nagpadakila at nagpamatapang sa kanya. Iniiwasan ng ating bida ang espada at tinamaan si Pican. Flak. Ang kalasag ay nasira sa isang solong patak. Sa wakas ay naunawaan ni Pican na nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Hindi dahil ang mahinang suntok ng ating bida ay nakasira sa kanyang kalasag. Hindi rin dahil ang kamao ng ating bida ay tumagos sa kasuotan sa laban at mukhang papasok pa muli. Iyon ba ang shadow energy? Ito ang madilim na enerhiya na nakapalibot sa kamao ng ating bida. Sa isip ni Pican, ang pagtataglay ng shadow energy ay nangangahulugan na sinumang humahawak nito ay may karapatang magmay-ari ng bread amante. Maghintay ka, nagkaroon ng pagkakamali. Ikaw ang nakipagkasundo kay Solderet. Bahagyang huminto ang ating bida nang marinig ang pangalang Solderet, ngunit nagpasiya siyang magkunwari na hindi niya ito narinig sa ngayon. Alam niya na hindi siya makukontento hanggat hindi siya nakakapagpatama ng isa pang suntok. Si Pican ay direktang tinamaan sa panga at gamulong ng 4 na beses sa lupa. Ano ang sinabi mo? Agad na tumayo si Pican at sumigaw sa tanong ng ating bida. Puta, bakit hindi mo sinabi sa akin mula sa simula na ikaw ang nakipagkasundo kay Solderet? Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita? At anuman ang halaga niyon? Kung hindi kita binigyan ng pagkakataong magsalita, dapat ipinahayag mo ito sa iyong sarili. Sa kabila ng kung gaano kalakas sumigaw si Pican, mayroong isang tono ng pagtanggap sa kanyang boses. Naramdaman ng ating bida na ang mga talahan na yan ay ganap na bumaliktad sa kanyang pabor pagkatapos ng kanyang maliit na pagpapakita ng lakas sa lilim. Itigil mo ang pagsasalita ng kabalbalan at humingi ka ng paumanhin. Kung gagawin mo, kalimutan ko ang iyong kawalan ng galang. Nakasimangot si Pican.
Ngunit wala siyang masabi. Patawad, noong una, nakaramdam lamang ako ng isang kakaibang enerhiya sa iyo, kaya hindi pumasok sa isip ko na maaari kang maging nakipagkasundo kay Solveret. Isang malaking pagkagulat. Inakala kong babula ang iyong bibig at mumurahin mo ako muli. By the way, anong uri ng kakaibang enerhiya ang sinasabi mo? Itinuro ni Pican ang Sigmund na nakabitay sa baywang ng ating bida. Tila nalito siya sa maliit na nakatatakot na espada na yun doon. Wala akong masyadong alam tungkol dito, ngunit tila nakasaksak ito ng napakaraming Diyos at nakatatakpa ng banal na enerhiya sa loob nito. Marahil yun ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng labis na pag-aalala sa sandaling makita ko ito. Ang naramdaman ni Pican nang makita niya ang ating bida ay ang kanyang mga likas na ugali bilang isang Diyos. Dahil si Pican ay naging isang Diyos sa medyo kakaunting taon na ang nakalipas, hindi niya alam ang labanan ng mga alamat laban sa mga Diyos na naganap 5,000 taon na ang nakalipas. Siya ay labis na nabagabag sa enerhiya ng Sigmund, na parehong pumatay ng Diyos at ang nakatatak na lakas ng isang Diyos. At dahil mayroon ang ating bida ng Bradamante kasama ang Sigmund, desperadong ninais ni Pican na bawiin ang una, anuman ang mangyari. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Ano ang iyong pangalan? Sigurado akong ikaw ay isang Ron Candle at isang kaapo-apuhan ni Tamar. Ako ang ating bida Ron Candle. Sige, Jean Ron Candle. 1,000 taon na ang nakalipas, itinatag ako ni Solveret upang maging isang Diyos at sinabi sa akin. Maging ang posisyon man ng Diyos ng mga panday ay isang bakanteng lugar tulad ng ipinalagay ng ating bida o hindi, at ang mga kasanayan ni Pican Minche bilang isang Diyos ng panday ay isa-isang tabi. Imposible para sa isang simpleng tao na tulad ni Pican na pagkalooban ng katayuan ng Diyos. Sa makatuwid, ginamit ni Solveret ang kanyang kapangyarihan at posisyon upang gawin siyang isang Diyos. Nakailangan kong ipagbigay alam sa mga nakipagkasundo sa lilang na pumunta sa akin kasama ang Bradamante o ang Balisade mula sa lugar kung saan inilibing si Tamar. At idinagdag niya na kailangan kong patatagin ang mga talim ng kanilang mga espada. Ang trag-ikong ninuno at unang pinuno ng angkan ng Ron Candle, na kailanman ay hindi inilibing sa mga kripta. Isang tao na ang kanyang presensya lamang sa guni-guni ay kayang sumupil sa buong dakilang disyerto ng Mitra. Saan unang inilibing si Tamar? Mayroong hindi bababa sa 2 importanteng detalye sa maikling pangungusap na ito. Na ang libingan ni Tamar ay walang alinlangan na umiiral sa isang lugar, at ang kanyang libingan ay inilipat, nang hindi bababa sa 1 beses. Kumilos lamang ang ating bida ayon sa impormasyon mula sa kanyang nakaraan upang makuha si Finn Blanche bago ang sinuman, ngunit ngayon ay malapit na niyang marinig ang isang hindi inaasahang lihim na kwento. Matapos ang kanyang pagbabalik sa buhay, may 2 tao lamang na naramdaman ng ating bida ang pakikipagkompetensya. Ang kanyang ama na si Siren Ron Candle, at ang kanyang ninuno na si Tamar Ron Candle. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili sa pangkalahatan na siya ay lalago ng higit pa sa 2 sa kastilyo ng Bagyo, at sa kanyang paglago, ang ideya ay nagiging isang malinaw na layunin. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang mausisa sa mga kwento mula sa kanyang kabataan. Hindi tulad niya, ang 2 pambihirang figurang iyon ay nakamit ang rurok ng kasanayan gamit lamang ang isang pagkakataon sa kanilang mga buhay. Inutos ba talaga ito ni Solveret? Kumalma ang ating bida at nagpasiyang makinig kay Pican. Isang utos. Well, si Solveret ang nagselyo sa akin bilang isang Diyos, ngunit palagi kaming magkaibigan at magkapantay, kahit noong tao pa ako. Sa katunayan, pinili ko ang nakatutulot na walang hanggang buhay na ito para sa kapakanan ni Solveret. Ang pakikipagkaibigan sa mga mortal ay bahagi ng kakaibang katangian ni Solveret. Karamihan sa mga Diyos ay may napakahierarkikong relasyon sa mga mortal, maliban sa mga Diyos na may kadudadadang uri tulad ni Olmango, ang Diyos ng tulya. Iyon ang dahilan kung bakit madalas na tinutukoy ni Murakami si Solveret bilang taong ito o taong iyon. Bagaman siya ay kanyang nilikha, si Misha ay hindi na kailangang sabihan na magpakita ng paggalang. Gayun din, ang ating bida ay medyo casual ding nakikipag-usap sa kanyang nakaraang buhay. Totoo na napagkamalan kita noong una. Patawarin mo ako para roon ng 1 pang beses. Ngunit umaasa ako na, sa kaunting paraan, ituring mo ako bilang isang kaibigan ng iyong Diyos.
Sinabi niya ito ng magalang, ngunit tila kinamumuhian ni Pican ang paraan ng pakikipag-usap ng ating bida sa kanya ng may pagmamataas. Naunawaan ko, gayon din, humihingi ako ng paumanhin sa pagiging marahas sa iyo. Siya ay isang alamat na panday na ngayon ay isang Diyos na. Bukod dito, siya ay isang tao na magbibigay ng lubos na kinakailangang impormasyon. Dahil sa kanyang posisyon, hindi masyadong mahirap na amuin si Pican upang makuha ang kanyang gusto. Well, salamat sa iyo para dyan. Ngunit paano mo nalaman na narito ako? Hindi ko alam na narito ka. Gusto ko lamang makita si Finn Blanche, ngunit natagpuan kita ng hindi sinasadya. Oh, sa simpleng pagkakataon lamang, napakahiwaga, si Solderet, ang taong iyon. Siguradong nakakita siya ng mga bagay-bagay 1,000 taon bago ang sinuman. Hindi sumang-ayon ang ating bida kay Pican, ngunit tumango pa rin siya kahit paano. Kung si Solderet ay napaka-nakakaalam ng lahat na kaya niyang makita ang kapalaran ng isang tao ng 1,000 taon sa hinaharap, walang pangangailangan para sa kanya na mamatay ng walang kabuluhan, upang muling mabuhay lamang. Siyempre, ang katotohanan na hindi itinuturing ng ating bida si Solderet na nakakaalam ng lahat ay hindi nangangahulugang kulang siya sa paggalang sa kanya. Halos 20 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang marinig ang boses ng kanyang Diyos bilang isang nakipagkasundo, ngunit nakaramdam pa rin ang ating bida ng labis na pagpapasalamat kay Solderet. Sa tapat lang, mahirap para sa akin na maunawaan kung paano ka naging Diyos ng mga panday matapos ang pagkamatay ni Growler, Pican. Naunawaan ko kung bakit maaari mong maramdaman ang ganoon. Tunay nga, si Finn Blanche ay kinidnap at nasa panganib ng pagkamatay noong isang sandali. Sa pagkakakita kung paano ka nagpakita sa kanya, masasabi kong madali mo silang nasupil sa iyong sarili. Ngunit bakit mo hinayaan na mangyari iyon? Walang maraming nilalang sa mundo ang nakakaalam na ang Diyos ng mga panday ay namatay. Nagpasiya akong huwag ipakita ang aking mga kapangyarihan bago kita makipagkita dahil ang paggawa nito ay makagagawa sa akin na maging target ng mga kaaway ni Solderet. Kaya, nangangahulugan ba iyon na balak mong mabuhay nang nagtatago hanggang sa lumitaw ako? Tama ka, kailangan kong magtago sa anumang paraan dahil alam ko kung ano ang ginawa ng mga baliw na Zipel sa libingan ni Tamar. At kung sinakta ng mga tulisan si Finn Blanche, wala akong gagawin, kahit na mamatay pa si Finn. Kaya, natuklasan lamang ba siya ng aking mga kaaway noong ang ating bida ay 24 na taong gulang, dahil mayroon na silang compass sa panahong iyon. O marahil sinira ni Pican ang pangako kay Solderet dahil sa ilang hindi kilalang dahilan. Tumango na lamang ang ating bida. Hindi ko gustong makitang ang aking mga kaapo-apuhan ay mamuno sa mga miserable na buhay, at mula nang maging isang Diyos, gumawa lamang ako ng mga kasunduan sa aking mga direktang kaapo-apuhan. Ngunit wala akong pagpipilian kung gusto kong tuparin ang pangako na ginawa ko kay Solderet. Maghintay ka, nangangahulugan ba iyon na ang iyong mga kaapo-apuhan ay hindi kailanman nag-enjoy sa mga benepisyo bilang mga nakipagkasundo sa buong panahong ito? Ang lahat ay dahil sa akin. Maituturing mong ganoon. Para bang may sumuntok sa puso ng ating bida gamit ang isang bato. Ang mga direktang kaapo-apuhan ni Pican ay mamumuno sana sa mga maunlad na buhay salamat sa suporta ng Minche Blacksmith Guild, kahit na sila mismo ay walang talento. Ngunit si Pican ang sadyang nagtagos sa kanyang mga unang direktang kaapo-apuhan, ang kanyang anak na babae at anak na lalaki, bago maging isang Diyos. Mula noon, ang kanyang mga kaapo-apuhan ay nabuhay sa kanilang mga buhay na pinagkaita ng mga pribilehyo na nararapat sa kanila para sa kapakanan ng isang bata na nagngangalang Jean, na hindi nila kailanman nakilala at hindi kailanman makikilala sa kanyang buong buhay. Ang ilan sa kanila ay namuno sa medyo komportableng mga buhay bilang mga pinuno ng mga milisya na nagtatanggol sa mga mangangalakal, ngunit karamihan ay kailangang magtiis sa miserable na katotohanan tulad ni Finn Blanche. At wala ni isa man sa kanila ang nakatanto ng kanilang potensyal bilang mga panday. Sadyang hinaranggan ni Pican ang kanilang potensyal upang maiwasan silang maging mga target. Lahat ba sila ay isinasakripisyo para lamang sa akin? Ang lahat ay dahil sa isang desisyon ni Solderet at Pican. Bigla niyang naalala ang kanyang karanasan sa Colon. Hinihintay ko ang tao na kukuha nito. Ang mismong batang iyon, ang 1,000 taong nakipagkasundo na nabanggit ni Solderet. Ito ang sinabi ni Clam sa pamamagitan ng pagpapakita sa Rausa.
Sa panahong iyon, inakala ng ating bida na natapos na niya ang trahedya ng mga Colonite. Ngunit hindi ito totoo. Tulad ng mga kaapo-apuhan ni Pecan Minche, sila ay isinasakripisyo para sa kapakanan ng ating bida nang hindi nila nalalaman. Ito ay masyadong labis, hindi patas at brutal. Nakiramay ng labis ang ating bida dito dahil nagpumiglas din siya sa isang walang pag-asang panahon nang hindi nakatanto na siya ay nasa ilalim ng isang sumpa. Binasa ni Pecan ang mga kaisipan ng ating bida at nagpatuloy. Alam ko ang iniisip mo. Ngunit kailangan mong malaman na ito ang pinakamahusay na magagawa namin. Bakit kailangan mong isakripisyo ang iyong sariling mga kaapo-apuhan para sa akin, naisip ng ating bida. Hindi kailanman humingi o nagnanais ang ating bida ng mga ganitong bagay. Alam na alam ng ating bida na ang pagsasabi ng mga bagay na iyon ay hindi magbabago ng anuman para sa mga kaapo-apuhan ni Pecan na namatay na, o para sa kanyang sarili. Ito ay magiging pagrereklamo lamang. Wala siyang magagawa sa kung ano ang nagawa na. Pilit na kumuha ng posisyon ang ating bida. Isang posisyon na nagpagawa sa kanya na pasanin ang bigat ng responsibilidad para sa hindi mabilang na mga tao na isinakripisyo para sa kanya, nang hindi nila nalalaman. At higit sa lahat, kailangan niyang maghatid ng mga resulta. Anuman ang inilaan ni Solderet para sa kanya, kailangang isagawa ng ating bida kung ano ang pinaniniwalaan niyang tama. Ang pagkasira ng angka ng Zippel ay malinaw na bahagi ng kanyang mga paniniwala, at ngayon ay may isa pang layunin na idinagdag sa listahan. Mula ngayon, hindi na siya kailanman papayag na may ibang tao na magsakripisyo para sa kanyang kapakanan. Siyempre, magiging imposible para sa kanya na mag-isa ang pasanin ang mga bigat ng mundo, ngunit gusto niyang maiwasang magpataw ng mga ganitong hindi makatwirang kalagayan sa iba kung makakatulong siya. Mayroong hindi mabilang na mga elemento na kasangkot, ngunit ang pinakakailangan sa lahat ay ang napakalakas na kapangyarihan. Kailangan niya ng maraming lakas, upang walang sino man ang manggahas na magsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya. Pangalawa, kailangan niya ng pambihirang lakas upang suportahan siya, at kapwa maaaring makuha kung makakarating siya sa rurok ng angkan ng Roncandle. Ang ideya ay lalong nagpagnas ng kanyang nag-aalab na pagnanais na agawin ang trono ng pinuno ng angkan. Pakiusap, huwag mo akong harangan sa pagsuporta kay Finn Blanche, at pumapailalim din iyon sa kanyang mga kaapo-apuhan. Naunawaan ko, isa pang bagay, salamat sa iyong sakripisyo, hindi lamang ang mga kaapo-apuhan ni Pecan ang nagdusa. Ang pakiramdam ng pagkakasala sa hindi pagtulong sa kanyang mga kaapo-apuhan ay nagpahirap kay Pecan Minche ng higit kanino man. Marahil hindi iyon ang kaso, habang mabilis siyang nagsimulang sumigaw kay Finn na nakawin ang Brad Amante sa ating bida. Nabanggit pa niya ang isang bagay tungkol sa pagpapatibay na sanayin din siya. Kahit paano, tila labis na naantig si Pecan sa mga salita ng ating bida. Ang mga luha ay nagsimulang mangilid sa kanyang blangkong mga mata. Solderet, tila ang iyong pinakabagong nakipagkasundo ay walang ganoong masamang katangian pagkatapos ng lahat. Hindi ko ikasasama ng loob na putol-asin ang kanyang espada sa buong aking makakaya. Gusto kong itanong noong una. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapatalas ng Brad Amante? At sabihin mo rin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng libingan ng aking ninuno na si Tamar para sa akin. Una sa lahat, sigurado akong alam mo na ang Brad Amante ay isang eksperimento na isinagawa ko upang lumikha ng Baliseda. Sa kabila nito, kahit kayong mga Roncandle at ang mga tao sa mundo ay tila itinuturing ito bilang isang alamat na espada na bahagya lamang na mababa sa Baliseda. Ang Brad Amante at ang Baliseda, si Solderet ang humiling ng paglikha ng mga magkakapatid na espada. Bilang Diyos ng mga espada at mga lilam, naisip niya na ang kanyang nakipagkasundo na si Tamar Roncandle ay nangangailangan ng isang espesyal na espada. Habang ang Baliseda ay isang natapos na produkto, ang Brad Amante ay marami pa ring mga isyu, kahit paano sa mga pamantayan ni Pecan Minche. Bagaman ito ay isang eksperimento lamang, ito ay isa pa ring kahangahangang espada habang kumakatawan ito sa pinakamahusay na aking mga kakayahan sa panahong iyon. Gumagawa ito ng lakas na malapit sa 60% ng Baliseda gamit ang mga pag-atake na nakabatay sa lilam, at hindi ito kailanman nasesire dahil ito ay pinanday gamit ang sinaunang Eversteel. Pinuri ni Pecan ang Brad Amante sa loob ng ilang oras, tulad ng isang mapagmahal na ama na nagmamalaki ng kanyang mga anak. Siya ay isang panday sa buong kanyang pagkatao,
at higit pa sa karaniwan, kahit noong mga araw niya bilang tao. Nakaramdam siya ng mas maraming pagmamahal para sa mga alamat na sandata at mga obra maestra na kanyang nilikha kaysa sa kanyang sariling mga anak. Ang Bradamante ang ikatlo sa kanyang listahan ng mga dakilang gawa, kaya natural na hindi siya makatigil sa pagsasalita tungkol dito. Ngunit ang pinakamalaking kapintasan ng Bradamante ay hindi nito kayang protektahan ang humahawak nito. Protektahan, ngunit hindi ito kasuotan sa laban. Nagmula ako ng hindi mabilang na mga kasuotan sa laban sa buong aking buhay, ngunit hindi ako kailanman nakakita ng isang kasuotan sa laban na mas maganda kaysa sa isa na nabuo ng shadow energy. Iyon ang dahilan kung bakit nagdisenyo ako ng isang tungkulin sa Baliseda kung saan ang isa ay makakabuo ng kasuotan sa laban sa pamamagitan ng pagpapasak ng kanyang shadow energy dito. Gusto ni Pican na idagdag ang parehong tungkulin sa Bradamante. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinanggap niya ang ideya ni Solderit na gawin siyang isang Diyos ay ang kanyang pagnanais, bilang isang panday, na gawing isang natapos na gawaang kanyang hindi kumpletong obra maestra. Kaya, ibigay mo sa akin ang Bradamante. Muli ko itong papandayang muli at ibabalik ko sa iyo. Kusang loob na ibinigay ng ating bida ang Bradamante. Nakaramdam si Pican ng labis na emosyon at ng inag habang natatanggap ito. Maaari ko nang mabawi sa wakas ang aking sanggol. Gaano katagal ang aabutin nito? Siyempre, hindi masyadong nasiyahan ng ating bida na makita siyang nagmamahal sa isang bagay ng higit kaysa sa kanyang sariling pamilya. Ngunit ang mga pambihirang pinuno at mga henyo na nakarating sa rurok ng kanilang gawa ay madalas na napakakaiba at medyo baluktot, kaya hindi ito isang kakaibang tanawin na pagmasdan. Aabutin ito ng hindi bababa sa 6 na buwan, at kailangan mo ring kumuha ng isang mahabang listahan ng mga kagamitan. Naunawaan ko, at ang isa sa kanila ay kailangang kunin mula sa kung saan unang inilibing si Tamar. Sa pagsasabing si Tamar ay unang inilibing, ipinapahiwatig nito na ang libingan ay inilipat, na hindi na kailangan maliban na lamang kung may sumalakay at nagnakaw sa libingan. Nabanggit mo rin na ang mga Zapal ay may ginawa sa libingan. Nangangahulugan ba iyon na mayroon pa rin kailangang kunin? Napangiti si Pican. Siyempre mayroon. Ang huling habilin ng mga dakilang kabalyero. Sa loob doon, makaharap mo ang mga tao na minsang pinagkatiwalaan ni Tamar. Nalaman ni Finn ang lahat ng nangyari agad pagkatapos ng pagpapakita dahil ang kanyang memorya ay naging aktibo sa panahon ng maikling sandali ng inkarnasyon ni Pican. Wow! Hindi ito kapanipaniwala. Si Pican Minche, ang alamat na panday. Hindi ko kailanman inakala na ako ay magiging lahi ng isang taong napakadakila. At isipin na iyon ay boses ng isang Diyos. Inakala kong isa lamang itong masamang espiritu. Haha, nagpalabas si Finn ng isang malakas na tawa habang masipag na hinahawakan ang kanyang namamagang panga. Nakayanan lamang niya ang suntok ng ating bida dahil si Pican ay nagpapakita sa loob niya. Tila kinuha niya ang lahat ng nangyari ng kalmado, kabilang ang katotohanan na siya at ang kanyang mga ninuno ay pinagkaita ng mga pakinabang ng pagiging mga nakipagkasundo sa Diyos. Finn Blanche. Opo, Sir Jean. Hihingi ako ng paumanhin sa hindi maayos na pagbati sa iyo kanina dahil sa pagkagulat. Nawalan din ako ng kontrol sa aking katawan kanina. Hindi ka ba galit? Bakit? Ikaw at ang iyong mga ninuno ay pilit na inilagay sa isang sakripisyo na hindi ninyo kailanman ninais. Ang lahat ay dahil sa akin. Namilog ang mga mata ni Finn sa pagkagulat at iwinagayway ang kanyang mga kamay. O hindi, anong sakripisyo ang sinasabi mo, sir? Hindi ko kailanman nalaman na ako ay isang nakipagkasundo, at hindi ako kailanman nag-enjoy mula rito, ngunit hindi rin ito nagdulot ng pinsala sa akin. Kahit paano ay hindi sa aking kaso. Bukod dito, kung ako ay madaling maging isang alipin ng mga Zapal dahil lamang sa ako ang nakipagkasundo sa Diyos ng mga panday, kung gayon, maliwanag na mabubuhay ako nang nagtatago magpakailanman. Hindi ko iniisip na ito ay isang sakripisyo man lang. Hindi siya kailanman talaga nakinabang mula rito, ngunit hindi rin siya napinsala nito. Iyon ang kanyang tapat na naramdaman tungkol dito. Siyempre, kung nalaman ko ng mas maaga na ako ay isang nakipagkasundo sa Diyos, ang aking buhay ay maaaring naging iba. Hindi, ito ay tiyak na naging iba. Maaari akong naging panday ng angka ng Ron Candle, at kung sumali ako sa Minche's Blacksmith Guild, walang alinlangan na nabuhay ako sa isang mas masaganang buhay kaysa ngayon. Tama iyon.
Ngunit iyon ba ay maggarantiya ng isang mas masayang buhay kaysa sa buhay na ginagalawan ko ngayon? Sa pagkakataong ito, ang mga mata naman ng ating bida ang namilog. Walang makakatsak sa mga ganitong bagay. Kung naging panday ako ng Ron Crandall, marahil mas marami akong kinita. Ngunit maaari akong nagdusa sa pagsusuri mula sa mga piling tao. Ang Ron Crandall ay isang napakatakot na lugar, hindi ba? Sinong nakakaalam? Marahil sa Minchay's Blacksmith Guild, nakatagpo din ako ng inggit at selos. Huminto si Finn. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at nagpatuloy. Sa kabilang banda, mahal ko ang aking kasalukuyang buhay. Bagaman ang pagbuhay sa ilalim ng isang napakahirap na kamahalan ay nagdulot sa akin na makidnap, naranasan kong mailigtas mo, Sir Jean. At kahit na ang kamahalan na pinaglilingkuran ko ay nagdusa sa ilang mga malas, siya ay isang mabuting tao. Ipagpatuloy mo, iyon lamang ang kailangan kong sabihin. Simula ngayon, gagamitin ni Pika ng iyong katawan upang patatagin ang Bread Amante para sa aking kapakanan. Para sa iyo, hindi iyon magiging patas. Kung mayroong anumang bagay na gusto mo bilang kapalit, ipaalam mo sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya. At kahit na tumanggi ka, hindi kita parurusahan o sasaktan para rito. Sir Jean, ano ang ibig mong sabihin doon? Pareho tayong dalawa na hindi inaasahang nakatagpo si Pikan ngayong araw. Isang tabi ang katotohanan na ako ang nakipagkasundo sa Diyos ng mga panday, iniligtas mo ang aking buhay, natatandaan mo. Iwinagayway muli ni Finn ang kanyang mga kamay. Sa makatuwid, wala akong mga reklamo. Sa katunayan, ito ay magbibigay sa akin ng isang paraan upang gumanti sa iyo sa pagliligtas sa aking buhay, at iyon ay nagpapasaya sa akin, Ginoo. Salamat sa pagsasabi niyon. Maaaring alam ko rin kung bakit naparito ka upang makipagkita sa akin, Sir Jean. Inaakala kong gusto mong makita ang responsableng tao upang mag-usi sa tungkol sa kalagayan ng mga lupain dahil ang angkan ng Volta lamang ang tanging hindi nagpadala ng anumang mga regalo. Ngunit Sir Jean, gusto kong malaman mo na ang kamahalan na pinaglilingkuran ko ay hindi kailanman nag-imbak ng anumang buwis. Napakalaki ng pagkakamali ni Finn sa isang bagay. Mula sa kanyang pananaw, ang kanyang pagtatagpo kay Pikan ay isang hindi inaasahang pagkakataon, ngunit ang pagbisita ng ating bida ay isang katiyakan. Sa katunayan, si Aleta ay patuloy na nag-alala tungkol sa hindi pagpapadala ng mga regalo matapos ang ating bida ay maging isang flag bearer. Hindi niya inakala na ang ating bida ay napakaliit na tao upang gumawa ng usapin mula sa mga regalo dahil nabasa rin niya ang tungkol sa mga bagay na ginawa ng ating bida sa banal na kaharian noong kanyang panahon bilang isang pansamantalang flag bearer. Sa makatuwid, nahinuhan ni Finn na kailangang pinaghinalaan ng ating bida na ang pinuno ng Volta ay nag-imbak ng mga pondo. Kahit gaano naghihirap ang angkan, ito ay isa pa ring angkan ng Maharlika. Walang saysay para sa kanila na hindi makapagpadala ng regalo. Lahat ng mga angkan sa Hafester, maliban sa Volta, kung saan naglilingkod siya bilang isang tagapamahala, ay nagpadala ng regalo sa ating bida. Inisip ni Finn na may magandang dahilan ang ating bida upang maghinala. Ipinagbili pa nga ng pinuno ang kanyang mga pribadong pag-aari upang tulungan ang mahihirap. Ang lupain ay baog, at nahaharap kami sa isang tagutom. Kasama ang mga tulisan na nagpapazimyala ng gulo sa ibabaw ng lahat ng iyon, hindi man lang kami makahanap ng isang maayos na pahina upang sumulat ng isang liham, lalo na ang mga regalo. Ang biglaang pagtatanggol ni Finn sa kanyang kamahalan ay nagulat sa ating bida. Ngunit hindi niya naramdaman ang pangangailangan na iwasto ang kanyang maling pagkaunawa. Hindi ko pinaghinalaan na ang pinuno ng Volta ay nag-imbak ng mga pondo. Ngunit tulad ng sinabi mo, gusto kong malaman kung ano ang kalagayan. Gusto kong mag-alok ng aking suporta kung ang mga bagay-bagay ay naging mahirap. Ang kanyang mga salita ay tinanggap ng may labis na kagalakan. Tumanggo ng buong sigla si Finn. Alam kong ang aking mga pag-aalala ay walang batayan. Sir Jean, maraming salamat sa iyong pag-aalala. Nagmamalasakit ka kahit sa mga walang halagang lupain na tulad ng sa amin. At iniligtas mo pa ako mula sa mga tulisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang karangalang ito, kahit sa aking pagkamatay. Naisip ng ating bida sa kanyang sarili, ewan ko ba, pakiramdam ko ay pinapakain ko lamang ang maling pagkaunawa ng taong ito. Hindi, marahil hindi naman ito maling pagkaunawa sa huli.
Kahit paano, balak niyang magbigay ng sapat na suporta sa angkan ng Volta hanggat maaari niyang makuha ang Diyos ng mga panday bago ang sinuman. Hindi lamang niya nakuha ang Diyos, kundi natuklasan din niya na ang Diyos ng mga panday ay pinalitan bilang bahagi ng mga paghahanda na ginawa ni Solderet para sa kanya, at ipinangako pa sa kanya na mapapatatag ang Bradamante. Hindi na ito magiging mas perpekto para sa ating bida. Sige, kung ganun, pakiusap alagaan mong mabuti ang aking espada. Maingat na inangat ni Finn ang Bradamante. Wala akong alam tungkol sa pagpapaniday, kaya ang aking ninuno ang bahala doon. Para sa akin, kung makakakuha lamang ako ng isang lugar kung saan ang aking ninuno ay makakapagtrabaho sa espada nang walang nakakaalam. Tungkulin ko na alamin iyon. Kukuha ako ng iba't ibang hakbang upang matiyak na hindi ka makatagpo ng gulo habang ang Diyos ng mga panday ay nagtatrabaho dito. Magbibigay din ako ng suporta sa pananalapi, kabilang ang pag-aayos ng mansyon at pagbibigay ng pagkain para sa tulong. Oh, salamat, Ginoo. Maraming salamat. Yumuko ng napakababa si Finn na halos lumuhad na siya at idikit ang kanyang ulo sa lupa. Kakatwang napangiti ang ating bida. Mayroon pa bang ibang bagay na gusto mo mula sa akin? Wala po, sir. Ang ipinangako mo sa akin ay higit pa sa sapat, Sir Jean. Kung gusto mo, maaari din kitang bigyan ng maraming suporta. Sigurado akong natatandaan mo ang aking pakikipag-usap kanina kay Pican. Sinabi ko sa kanya na huwag akong pigilan sa pagbibigay ng suporta. Haha, labis akong pinarangalan ng iyong mga salita na hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit Sir Jean, tulad ng nabanggit ko noong una, kontento na ako sa aking buhay. Ang mga lupaing ito at ang mansyon ng Volta ang aking tahanan. At para sa lupaing ito na bumangon mula sa kasalukuyang mga paghihirap ay walang kaibahan sa aking sariling pangarap na nagkatotoo. Ito ay isang napakaikling pagtatagpo, ngunit ang taong iyon na nagngangalang Finn ay nagpasaya sa ating bida. Maaari siyang humingi ng mas marami pa. Sa katunayan, maaari siyang sumigaw at humingi ng kompensasyon para sa kanyang sariling mga sakripisyo at sa kanyang ninuno. Ngunit hindi gumawa ng ganoong bagay si Finn. Salamat. Ngayon, bumalik na tayo sa iyong tahanan. Nang makabalik ang ating bida sa hardin ng mga sandata, hinanap niya si Petro. Pumunta ka sa mga lupain ng angkan ng Volta bukas ng umaga at magbigay ng sapat na suporta sa angkan ng hindi sumusobra. Bigyan mo sila ng suporta sa anyo ng mga gintong barya at pagkain, at huwag magpadala ng mga sundalo. Tiyakin na hindi ito masyadong lalabas sa mga mata ng aking mga kapatid. Naiintindihan po, sir. At makipag-ugnayan ka sa Tican upang magpadala ng humigit kumulang 5 tagapagtanggol na nagpapanggap bilang mga sibilyan upang tumira sa mga lupain ng angkan ng Volta. Opo, batang kamahalan. Pagkaalis ni Petro, sina Gili at Murakan, na nagiinuman ng magkasama, ay lumapit. Batang kamahalan, saan ka nang galing? Tanong ni Gili. Ang angkan ng Volta lamang ang tanging hindi nagpadala ng anumang mga regalo, kaya pumunta ako upang tingnan kung ano ang nangyayari. Well, ngayong isa ka ng flag bearer, ipinagmamayabang mo na ba ang iyong autoridad? Tingnan mo ang sarili mo, bata. Hindi talaga kita inakala na ganoong uri ng tao, alam mo ba? Ang mga bagsak na angkan ng Maharlika ay kailangang mahirapan. Nang aabala ka ba sa kanila para sa pera at iba pa? Murakan, sigurado akong ang batang kamahalang ang ating bida ay pumunta doon upang suriin ang kanilang mga gawain, hindi dahil galit siya sa hindi pagtanggap ng mga regalo, sinabi ni Gili. Ang kanilang mga lupain ay nasira. Nangako ako sa kanila ng suporta. Ngunit mas mahalaga, hindi ko inaasahang nakatagpo doon ang nakipagkasundo sa Diyos ng mga panday. Ano ang sinabi mo? Ipinaliwanag ng ating bida ang lahat ng nangyari kay Pican. Pareho silang nagpakita ng interes ngunit pumasok din sa pagtanggap nito agad. Kaya, bata, ang sinasabi mo ay si Growler ay namatay dahil sa ilang hindi kilalang dahilan, at inilagay ni Solderet si Pican bilang bagong Diyos ng mga panday bilang bahagi ng kanyang mga paghahanda para sa iyo, iyon ba? At ang unang libingan ni Timar sa ibabaw ng lahat ng iyon. Maniniwala ka ba? Sigaw ni Murakan. Tila nakakatagpo ka ng mga pambihirang figures saan ka man pumunta, batang kamahalan. Hindi ako makapaniwala na sa pagkakataong ito ay nakatagpo ka ng isang Diyos sa isang bayan sa lalawigan. Gayunpaman, wala sa inyong dalawa ang tila napakasindek, sinabi ng ating bida.
Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong bagay, kaya ganoon. Nakatagpo mo ang kakaibang Diyos na iyon na si Clam o kung anuman sa Colon at natanggap ang salamin, na isang bagay na inihanda rin ni Solderet para sa iyo. Nang makipaglaban ka para sa iyong napakatapat na tagahanga sa deserted na isla ng Vermont, naroon ang batong iyon ng demonyong Diyos. Kumpara doon, ang Diyos ng mga panday ay halos tila karaniwan lamang. At tila bahagi rin ito ng mga plano ni Solderet. Tahimik na tumango si Gilly. By the way, nabanggit mo na si Pican Minche ay gumamit ng kapangyarihan na katulad ng ginamit ng pinuno ng Kinzello, tama? Tanong ni Murakami. Oo, dahil sa ilang dahilan, ang pinuno ng Kinzello ay tila humahawak ng kapangyarihan na mas nakatataas kaysa kay Pican. Gayunpaman, si Pican ay nakakapagpanday at nakakakontrol ng mga metal tulad niya. Iyon ba ay kapangyarihan na hawak ng Diyos ng mga panday? Wala rin akong ideya tungkol dyan. Si Growler, ang nauna, ay isang medyo aloof na Diyos. Kung ang kapangyarihan ay pagmamay-ari ng mga Diyos ng mga panday, kung gayon ang pagkamatay ni Growler ay magiging malapit na nauugnay sa pinuno ng Kinzello. Wala ka pa ring hula tungkol sa kanya, hindi ba? Siyempre, nakipagpalitan si Murakami ng pakikipag-usap sa pinuno ng Kinzello sa luma na Oterium sa mismong paksang ito. Nang subukan ni Tamar na patayin ka matapos kang mawala ng kontrol dahil sa overload, ako ang huminto sa taong iyon. Murakami, hindi mo ba natatandaan kung sino ako? Ikaw na bastos, kanyang pangalan ang sinusubukan mong sabihin dito. Mukha kang isang matandang demonyo, ngunit walang paraan na si Tamar ay makikipag-ugnayan sa mga taong tulad mo. At isang overload, may narinig ka sigurong bagay, ha? Ang nawalan ng kontrol sa araw na iyon ay, hindi ikaw, kundi si Tamar. Iyon ba ang sinusubukan mong sabihin? Simula noong araw na iyon, pilit na inaalala ni Murakami ang kanyang memorya. Ngunit kahit gaano pa kadasal ang kanyang subok, hindi niya maalala na may anumang pakikipag-usap sa pinuno ng Kinzello. Hindi ko maalala. Buwisit, napakamausis akong malaman kung sino ang bastos na iyon. Malapit na akong mabaliw. Ang Kinzello ay nakalantad na sa mundo kahit paano, kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay mabubunyag din sa kalaunan. Hindi lamang tayo ang mausisa sa kanyang pagkakakilanlan ngayon. Nagpakita si Murakami ng kanyang pagkabigo, kaya pinalitan ni Gilly ang paksa. Inaabangan ko ang pagpapabuti ni Pican sa Brad Amante, ngunit nag-aalala na ako tungkol sa pagpunta mo sa unang libingan ng unang pinuno, batang kamahalan. Pakiramdam ko ay magiging delikado ito sa isang paraan, lalo na ang huling habilin na nabanggit niya. Huwag kang mag-alala, Gilly. Kasama ko si Murakami. Iniisip na ang Diyos ng mga panday ay nakakaalam ng isang bagay na kahit ang iyong ina ay hindi alam. Gayunpaman, dahil ang libingan ay inilipat, hindi ko mababati si Tamar kahit makarating tayo doon. Og, ang unang libingan ni Tamar, ha? Napangiti ng mapait si Murakami. Sa katunayan, pinipigilan niya ang isang masakit na emosyon simula nang dalhin ng ating bida ang paksa ng libingan ni Tamar. Sige, kung ganon. Saan ba niya sinabing naruroon ito? Ang kanyang libingan, ibig kong sabihin. Ang dakilang kapatagan ng ants, ang lupain na dating nasa ilalim ni Chu Controller, sagot ng ating bida habang ipinapakita sa kanila ang susi na natanggap niya mula kay Pican. Ano kayang kahaharapin ng ating bida sa pagpunta nila sa kapatagan ng ants? Abangan!